Habang naglalakad si Jocelyn palayo doon ay puno ng pangamba ang puso ni Jocelyn. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon ay pinagsasabihan niya pa rin ang sarili niya na manatili maging kalmado at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Napatingala siya sa kalangitan at nakita niya ang bilog na buwan kung saan ay napagtanto niya na miss na niya kaagad si Carter. Nang makauwi siya sa kanyang apartment ay agad niyang tinext ito at kinamusta. Nang wala itong reply ay muli siyang nag-text dito na nagtitiwala siya dito at hihintayin niya itong bumalik sa kanya. Pagkahiga niya ay halos hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa pag-iisip. Idagdag pa na wala siyang natanggap na reply mula kay Carter dahil alam niya naman na mahigit 10 oras ang biyahe nito papunta sa ibang bansa. Sa kabila ng puyat niya, pinilit pa rin ni Jocelyn na bumangon upang makapasok siya sa ospital. Umaga pa lang sobrang busy na niya kaya halos wala rin siyang pahinga hanggang sa nakatanggap siya ng tawag at pinapatawag daw siya ni Red. Nang marinig niya ito, bigla na lamang siyang nabahala ng sobra. Lalo pat naalala niya mga binitawan niyang salita dito noong huli siyang mag-usap nito. Bilang isang empleyado at lalong-lalong intern pa lamang siya ay hindi niya dapat ganun pagsalita ng kanilang big boss. Ilang sandali pang ay wala na siyang nagawa kung hindi ang tumayo at pumunta sa opisina nito. Pagkarating niya doon ay kagad siyang kumatok sa pinto nito ngunit walang tumugon. Inulit pa niya ng ilang beses ang pagkatok ngunit wala pa rin siyang narinig na tugon. Dahil nga sa wala namang sumasagot, inapaisip si Jocelyn na baka wala ito sa loob ng opisina nito at mabilis siyang tumalikod at aalis na sana siya. Nang bigla na lamang bumukas ang pinto at umabot sa kanyang pandinig ang malamig na tinig nito. "Pasok ka," sabi nito sa kanya. Walang nagawa si Jocelyn kung hindi ang pumihit pabalik at pumasok sa loob ng opisina. Anong kabago man lang may tapos ni Jocelyn ang kanyang sasabihin sana, bigla na lamang siya nitong hinawakan sa kanyang pulso at pagkatapos mabilis na ipininit sa likod ng pinto at halos mapading siya sa sakit dahil sa ginawa nito. "Ano bang kailangan mo sa akin ha? Bitawan mo ko," sabi niya, ngunit tinawakan lang nito ang isa niya pang kamay at pininid din sa pinto. "Bitawan?" sabi nito sa nakataas ang sulok ng mga labi. Tinitigan siya nito. "Jocelyn, tama ka. Nagkamali nga ako, tinusgahan kita. Kung hindi ko pa nakita ay talagang masasabi ko nagsisinungaling ka lang," sabi pa nito sa kanya. "Naman pala, pero bakit ginagawa mo pa rin to? Hindi pa ba malinaw sa'yo na wala akong gusto sa'yo?" Tanong niya dito. "Bakit? Anong dahilan at ayaw mo sa akin? Dahil ba isang hamak lang akong vice president ng ospital na to? At hindi kasing yaman ng lalaking yon?" "Sinong lalaki?" Naguguluhan tanong ni Jocelyn dito. "Sino pa? E di yung lalaking sumundo sa'yo kahapon. Nasakay ng limited edition na kotse." Mabilis na sagot nito sa kanya at nang marinig niya ito ay doon niya palang nag-gets kung anong sinasabi nito. Sinalubong niya mga mata nito. "O tapos, anong gusto mong sabihin ngayon, Red? Na dahil sa pera kaya iniwasan kita?" Tanong niya rito. Ano pa nga ba? Saan ang maging dahilan? Dahil sa pag-ibig? Kalokohan, sabi nitong punong-puno ng pangungutya. Agad namang ngumiti si Jocelyn dito. "Sorry ka na lang dahil tama ka. Dahil nga sa pag-ibig dahil mahal na mahal ko siya sa kabila ng katayuan, kapangyarihan at pera na meron siya. Hindi ang mga bagay na yon ang minahal ko kung hindi siya mismo." Buong tapang na sagot niya rito. At kung dumating man ang araw na mas maging mayaman ka sa kanya ng 10 beses o ilang libong beses, hindi pa rin kita magugustuhan. Dagdag pa niya sabi habang nakatitig sa mga mata nito. "Ano sabi mo?" Galit na sabi nito at binitawan ng isang kamay niya. At pinsilang baba ni Jocelyn. Napakalakas ng puwersa nito at halos mapaluha si Jocelyn dahil sa ginawa nito. Galit na galit naman si Red dahil wala pang nangahas na magsabi sa kanya ng magaganong klaseng salita. "Sa tingin mo maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Baka sinasabi mo lang yan para tigilan kita." Galit na anas nito. "Ginagamit mo lang siya at nagsisinungaling ka." Dagdag pa nito. "Bitawan mo ko, hindi ako nagsisinungaling sa'yo dahil totoong boyfriend ko siya. At kung hindi ka maniniwala, patutunayan ko sa'yo ngayon." Mabilis na sabi niya rito. "Patunayan? Nagpapatawa ka ba?" Nakatawang sabi nito sa kanya. "Pwede ko siyang tawagan ngayon kung gusto mo." Halos manginig ang boses ni Jocelyn sabi dito. "Okay, sige. Bitawan mo na muna ako." Sabi naman ni Jocelyn at ng ilang sandali pa, kagad na binitawan siya nito nang hindi nagsasalita. Nang mabitawan siya nito ay kagad na nakahinga ng maluwag si Jocelyn at mabilis na nilabas sa kanyang bulsang kanyang phone at tinawagan si Carter. Nang tawagan niya to ay punong-puno ng tiwala si Jocelyn kay Carter dahil alam niya na nandun na to. Gayunpaman walang sumagot sa unang tawag niya kaya inulit niya sa pangalawang beses. Ngunit wala pa ring sumagot at ang mga oras na yon ay nababalisa na si Jocelyn. "O ano ka ngayon? Nahuli kang nagsisinungaling, hindi ba?" Tanong nito sa kanya at pagkatapos pinagkrus nitong mga kamay sa dibdib nito at tinignan siya nito ng punong-puno ng panunuya. Hindi siya nagsalita at patuloy pa rin sa pagtawag kay Carter.
Kaya nga lang nakatatlong tawag na siya pero wala pa rin sumasagot. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Red at mabilis na gumuhit ang isang ngisi sa labi. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Lalabas at lalabas rin ang katotohanang nagsisinungaling ka. Puno ng pangungutyang sabi nito sa kanya. Agad naman siyang umiling. Hindi ako nagsisinungaling para sabihin ko sa'yo. Boyfriend ko talaga siya. Matigas niyang sagot dito pagkatapos napakagat labi at napatitig sa mga matang punong-puno ng determinasyon. Ngunit ang tingin na to ay lalong hindi nagustuhan ni Red at muling inunat ang kanyang kamay at muling pinisil ang baba ni Jocelyn. Walang silbing makipagtitigan ka sa akin dahil kasinungalingan lang naman ng lahat, ulit nito sa sinabi sa kanya. Sinabi nang hindi ako nagsisinungaling, galit na singhal ni Jocelyn. Dahil sa kanyang ginawang pagsigaw, mas nagalit palalo si Red. Ang babaeng ito, malinaw naman sa kanya na gusto siya nitong akitin ngunit nagkukunwari pa ito para mas maging interesado pa siya dito. Dahil sa pagsisinungaling nito at paggawa ng kwento, mas lalo pa siyang nagalit dahil sa napakahusay nitong umarte. Ngayon interesado na siya dito dahil sa ego niya ay gusto niyang aminin sa harap niya. Mismong kasinungalingan at gusto niyang makita kung gaano ito magiging kaawa-awa kapag siya naman ang tumanggi dito. Nang makita ni Jocelyn na palapit to sa kanya, wala siyang magawa dahil na kahit na anodras pa niya ay wala na siyang matrasan pa lalo't pinto ng sinasandalan niya. Hindi mapigil ang manginig ni Jocelyn ng palapit na ito ng palapit sa kanya. Red, ano ba? Tumigil ka. Diyan ka lang. Kung hindi ay sisigaw ako, banta niya rito. Tatakutin mo pa ako ngayon. Nagpapatawa ka ba? Kahit na sumigaw ka pa, hindi ka nila maririnig. Alam mo kung bakit? Nag-iisa lang ang opisina ko sa floor na to. Bulong nito sa kanya at pagkatapos muling iniharang ang mga kamay nito sa kanyang pagitan at sa pinto. Hindi dito ay mas lalo lamang natakot si Jocelyn at pagkatapos mas lalo ring bumilis ang tibok ng kanyang puso. Red, bago man niya matapos ang kanyang sasabihin, bigla na lamang itong gumalaw at hinalikan siya sa kanyang mga labi kung saan ikagad na lalaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang gumalaw at tinulak ito ng buo niyang makakaya at sinampal ito. Pagkatapos niya itong masampal ay makakabinging katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa at tanging mga malalim lamang nila na paghinga ang maririnig. Nang mga oras na yon, pareho silang natigilan dahil sa nangyari. Ilang sandali pang nalalaki ang mga mata nitong tumingin sa kanya at hindi lubos na makapaniwala. Sinampal siya nito. Napalunok naman si Jocelyn ng mga oras na yon at bahagyang nanginig ang kamay niya. Mas natakot pa siya ng mga oras na yon dahil alam niya na mas nagalit pa ito dahil sa pagsampal na ginawa niya. Hindi na siya nagaksaya pa ng oras at mabilis na tumalikod at binuksan ang pinto at na nagtakbo palayo sa opisina nito. Agad niyang tinungong elevator at nakahinga lang siya ng maluwag nang tuluyan na siyang makapasok doon. Humugot ng malalim na hininga si Jocelyn ng ilang beses at pagkatapos, bigla na lamang niya narinig ang pagtunog ng cellphone niya. Dahil sa kanyang kaba at takot, hindi niya nagawang sagutin o tignan man lang kung sino ang tumatawag hanggang sa makarating siya sa kanilang department kung saan ay mangilan-ngilan siyang kasama. Agad siyang umupo sa kanyang pwesto at napahilamos sa kanyang mukha nang wala sa oras. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya hanggang sa mga oras na yun na bigla na namang tumunog ang cellphone niya sa pangalawang pagkakataon. Ilang sandali dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at tinignan ko sino ang tumatawag at halos nalaki ang mga mata niya nang makita niya na si Carter ang tumatawag. Bagamat hindi siya komportable dahil sa pagkaagrabyado sa kanya, ay ayaw niya itong mag-alala sa kanya at ayaw niya rin na malaman ito ang nangyari kanina sa kanila ni Red. Dahil sa kanyang takot na hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin humuhupay bigla na lamang niyang nabitawan ng kanyang cellphone sa sahig nang yumuko siya upang pulutin ito doon niya nakitang sarili at kung ano rin ang kanyang itsura. May mga luha pa siya sa gilid ng kanyang mga mata at ang kanyang babay namumula. Ilang sandali pa'y namatay ng tawag ngunit muli na namang tumungo ang cellphone niya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mukha lalo pat video call ang tawag ni Carter at agad na inayos ang buhok niya bago sinagot ang tawag nito. Sa sandaling yun ay pinilit na inalis ni Jocelyn ang lungkot at takot sa kanyang mukha at mabilis na ngumiti dito. Carter, kamusta ka na? Nakarating ka na ba? Pilit na pinasigla ni Jocelyn ang tinig niya nang matiin niya to. Oo, kararating-rating ko lang at hindi ko nasagot kanina yung mga tawag mo dahil nag-ayos ako ng gamit ko. May problema ba? Agad na tanong nito sa kanya. Mabilis naman siyang ngumiti. Wala naman, bakit mo naman naitanong? Sabi niya rito at pilit na kinakalman tinig niya. Nakita ko na nakailang miss call ka kaya tinawagan kita kagad tapos nung tinawagan kita, hindi ka naman sumagot kagad kaya nag-alala ko. Sagot naman ito sa kanya. Hindi kasi nag-alala lang din ako na simula kahapon.
Hindi mo pa kasi ako tinatawagan tapos kanina naman may pasyente. Kaya hindi ko nasagot kagad ang tawag mo. Mabilis naman nasagot niya dito at napahigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone upang mas kumalma pa siya habang nagpapaliwanag dito. Pasensya ka na, medyo nagkaroon kasi ng aberya kaya hindi kami makalapag kaagad kanina. Paliwanag naman to sa kanya. Ano ka ba? Okay lang. Naintindihan ko naman isa pa, alam kong wala naman talagang signal sa eroplano. Dahil alam ko na kapag nakababa ka na talaga, ay tatawagan mo naman ako kaagad, sabi niya rito. Sa mga oras na yon ay halos napahanga siya ng kanyang sarili dahil hindi siya umiyak sa harap nito habang nakikipag-usap at patuloy pa rin sa pangngiti. Ngunit habang pinapanood ni Carter si Jocelyn sa kanyang cellphone, bigla na lamang niyang naramdaman na parang may problema. Lalo na nang makita niya na tila ba namumulang mga mata nito. Habang tinititigan niya ito ay malakas pa lalong kutob niya na may problema nga ito. Idagdag pa ng buhok nito ay tila hindi ganong kaayos. Jocelyn, okay ka lang ba talaga? Nag-aalalang tanong ni Carter dito. Oo, ayos lang ako at huwag mo kong alalahanin. Mag-focus ka na lang sa gagawin mo dyan at hintayin kong pagbabalik mo. Sabi niya rito at pagkatapos nagpaskil ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit habang pinipilit niya ang sarili niyang ngumiti sa harap nito at mas lalo siyang hindi naging komportable, hindi niya ito mayakap upang kumuha ng lakas mula dito. Jocelyn, sabihin mo sa akin kung may problema. Huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Sabi pa nitong muli sa kanya. Mabilis namang tumango si Jocelyn at bahagyang ngumiti. Medyo pagod lang siguro ako at gusto kong magpahinga, lang muna kahit sandali lang. Sabi niya rito. Sige, magpahinga ka na lang muna, sabi naman ito kagad sa kanya. Wala na lang nagawa si Carter kung hindi tumango kahit na gusto pa niya itong makita at marinig ang boses nito. Pero nung makita niya itsura ni Jocelyn ay para bang pagod nga ito kaya pumayag na lang siya na magpaalam na dito. Pagkababa ng tawag, unti-unting nagpadaos-dos si Jocelyn mula sa kanyang kinuupuan patungo sa sahig at pagkatapos niyakap niya ang kanyang sarili at napaiyak. Mabuti na lamang at tuluyan na niyang naibaba ang tawag dahil baka kung hanggang sa mga oras na yon ay magkausap pa rin sila ni Carter, ay baka hindi niya na matiis pa na hindi maiyak sa harap nito. Mabuti na lang din at lunchtime na ng mga oras na yon at siya na lang ang naiiwang mag-isa doon. Kung sana naroon lang ito sa harap niya ng mga oras na yon ay sasabihin niya dito ang nangyari sa kanya at kung gaano siya katakot pero dahil nga nasa ibang bansa ito'y hindi niya masabi-sabi dahil anong magagawa nito kung sakali. Idagdag pa na kararating lamang nito doon kaya ayaw niyang mas lalo pa itong mag-alala sa kanya. Ayaw niya na maging pabigat siya dito. Sa totoo lang ay nalulungkot siyang wala ito sa tabi niya ng mga oras na yon dahil sino ba naman ang may ayaw na nasa tabi nila ang taong mahal nila, lalo na't ganun pang nangyari sa kanya. Ganun pa man sa kabila ng lahat ng yon kailangan niyang maging matatag. Samantala nang maibaba ni Carter ang tawag kaagad naman niyang tinawagan si Kent. Mukhang may problema si Jocelyn sa ospital. Pumunta kang at alamin mo pero huwag kang magpakita sa kanya. Bilin niya dito dahil hindi pa rin siya matahimik kahit na sinabi ni Jocelyn sa kanya na wala naman siyang problema at pagod lang siya. Sige po sir, mabilis namang sagot nito sa kanya. Mabilis namang gumalaw si Kent at inalam ko anong ginawa ni Jocelyn sa ospital. Simula umaga at doon ay puno pa ng nalaman to ng enerhiya at normal naman ito. Ngunit nang bago magtanghali bigla na lamang itong pinatawag ni Red, ang Vice President ng ospital at yun ang eksaktong tumawag si Carter dito. Bagamat pagod naman daw ito ay okay naman ang mood nito. Ngunit pagkabalik daw nito galing sa opisina ng Vice President doon na daw di umano, nagbago to kaya ibig sabihin may nangyari sa loob ng opisina. Dahil dito hindi na nag-aksaya pa si Kent ng oras at kagad na inulat to kay Carter. Sigurado ka ba? Tanong ni Carter dito nang marinig niya mga sinabi nito. Sigurado ako sir. Okay pa naman daw siya kanina bago siya nagpunta doon. Pero pagbalik niya daw medyo balisa na raw siya. Sagot pa nito sa kanya. Sa kabilang linya biglang naniga si Carter nang marinig niya ang sinabi nito at hindi siya nakapagsalita kaagad. Ang kanyang mukha'y biglang lumamig at ang kanyang katawan biglang nabalot na nakakatakot na aura. Siya na naman, ibig sabihin may nangyaring at biglang umahon. Ang galit niya nang maalala niya ang ngiti ni Jocelyn sa video call nila kanina lang. Malinaw na totoo ngang hinala niyang umiyak ito at hindi lang nito sinabi sa kanyang totoo at pinili na lamang itago sa kanyang totoo para wag siyang mag-alala. Biglang napakuyom ang kanyang kamao dahil sa sobrang sisi niya sa kanyang sarili dahil wala siya sa tabi upang bantayan ito. Ilang sandali pang ikagad nang pinatay ni Carter ang tawag at dahil hindi siya mapakali ay kagad niyang tinawagan si Jocelyn. Katatapos namang magpalit ni Jocelyn ng kanyang damit at paalis na rin ng ospital dahil tapos ng kanyang shift na matanggap niya muli ang tawag ni Carter. Kagad niya sinagot to, Jocelyn,
Tawag nito sa kanyang pangalang napakahinay at puno ng paglalambing at taamin niya may narinig siyang muli na tinig nito tila ba may kung anong bumikig sa kanyang lalamunan. Namimiss na niya ito. Sobra kahit na halos isang araw pa lamang silang hindi nakikita. Kahit na tinatawagan siya nito iba pa rin ang asam niya na hindi dahil pwede niya itong yakapin at hagkan. Isa pa'y gusto niyang tumakbo sa mga bisig nito at umiyak. Ngunit sa kabila nito'y ayaw niyang mag-alala ito kaya kailangan niyang tiisin ang kanyang nararamdaman. Nang tingnan ni Jocelyn ng oras ay kunwari casual siyang nagtanong dito. Bakit ka pa tumatawag? Gabi na dyan na. Dapat nagpapahinga ka na lalo na't alam kong pagod ka sa biyahe mo. Sabi niya rito at pagkatapos ngumiti. Samantalang marinig naman ni Carter ang mga sinabi nito'y mas lalo lamang hindi naging komportable ang puso niya. Lalo na makita niyang pilit ng ngiti nito na nakapastigil sa mga labi nito. Ngunit sa kabila ng pinagdaanan ay inaalala pa rin nitong halip ng sarili nitong alalahanin sana nito. Ilang sandali pa nga hindi napakapigil si Carter. Alam kong may nangyaring hindi maganda. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Agad niyang tanong dito nang marinig naman to ni Jocelyn. Bigla siyang natigilan sandalit ilang sandali lang din ay kaagad siyang nakabawi. Alam mo, nautal na tanong ni Jocelyn at pagkatapos hindi na niya napigilan ng mapaiyak. Napatakip siya bigla sa kanyang mga labi upang hindi mapahikbi at pilit na pinipigilan ang pagbuhos sa kanyang emosyon. Dahan-dahang bumagsak ang mga luha sa kanyang bibig at nalasahan niya to. Jocelyn, huwag kang umiyak. Kasalanan ko to eh. Dahil wala ako sa tabi mo't hindi kita naprotektahan. Sabi ni Carter at halos madurog ang puso niya habang pinapanood tong tumutulong luha sa mga mata. Lalo na't naisip niyang tiniis nitong lahat kanina, hindi umiyak at mas lalo lamang siyang hindi naging komportable. Dahil nga milya-milyang layo niya mula dito at hindi niya ito mayakap, wala siyang ibang magawa. Kundi ang aluhin lamang ito at habang iniisip niya yun, nagagalit siya sa kanyang sarili. At sinisisi niya rin ang sarili. Napahawak siya sa kanyang sentido ng wala sa oras. Habang umiiyak si Jocelyn, naroon lamang siya sa kamang nakahiga at walang magawa. Ang bawat pagpatak ng luha ay parang apoy na bumabagsak sa puso niya. Maya-maya pa nga'y pinunasan na ni Jocelyn ang kanyang mga luha. Samantalang upang maaliw naman to, bigla na lamang niya itong biniro. Huwag ka na umiyak, papangit ka kapag umiyak ka, sabi niya na lamang. At mabilis naman tong natawa pagkatapos pinunasan pang luha hanggang sa ngumiti ito sa kanya. Sa susunod sasabihin mo sa akin kaagad kung may problema ka, hindi yung sinasarili mo. Sabi niya rito, boyfriend mo ko Jocelyn, wala kang dapat ilihim sa akin, naintindihan mo ba? Dagdag niya pang sabi dito. Agad namang tumango si Jocelyn, sabihin mo sa akin ang nangyari. Sabi ni Carter sa kanya ngunit umiling lamang siya. Bukas na lang, isa pa'y gabi na dyan at kailangan mo nang magpahinga. Magpahinga ka na muna, wag mo na akong alalahanin pa. Agad namang tumango sa kanya si Carter pagkatapos sinalikan siya nito sa video call at nag-good night din siya. Pagkababa ng tawag, may ngiti sa labi at nanghilamos ng kanyang muka. Pagkatapos kinuha ang kanyang mga gamit, aalis na siya para umuwi. Ang eksaktong nasa gate ay bigla na lamang niya narinig ang pagtawag sa pangalan niya mula sa kanyang likod. Jocelyn, medyo pamilyar ang boses kaya tumigil siya at lumingon. Nang makita niya si Red, hindi na siya nagdalawang isip at isang takbo palabas ng gate at kahit na tinawag pa siya nito, ay hindi siya tumigil dahil sa pagkahalong takot at trauma sa ginawa nito sa kanya kanina. Napatigil sa pagtakbo si Red at pinanood na lamang makalayo si Jocelyn at pagkatapos napaguhit ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Sure enough ay takot na ito sa kanya pero ang totoo gusto niya lang sanang humingi ng sorry dahil sa ginawa. Alam niya kasi sa sarili niya na sobrang mali ang ginawa niya. Sa kanyang pagmamadali ay kagad na nakarating si Jocelyn sa kanyang apartment at dali-daling nagtungo sa pinto. Akmang bubuksan na sana niyang pinto pero napansin niyang bukas na ito dahil nakabukas na ito ng konti. Olga, nandiyan ka ba? Gulat na tanong ni Jocelyn dito at hindi pa pumasok sa loob. Hindi nagsalita si Olga at naglakad palapit sa kanya. Pagkatapos tuluyang binuksan ng pinto at niyakap siya. Loka, bakit hindi mo ko tinawagan na may kung anong problema ka na pala? Kung hindi mo pala sinabi ni Carter, hindi mo pa ako malalaman. Sabi nito sa kanya habang yakap-yakap siya. Napakagatlabi naman si Jocelyn at pagkatapos yumakap na rin dito. Ayoko nang mag-alala ka, sabi niya. Isa pa'y alam ko namang busy ka rin, dagdag pa niyang sabi. Napabuntong hininga naman ito. Alam mo ba na mas maang-alaga pa ako sa iyo kapag hindi mo sinabi sa akin? Isa pa'y sino bang Punsyo Pilatong lalaking yun na umaapi at nang-aaway sa iyo? Halika't bugbugin natin siya, sabi nito sa kanya. Pagkatapos binitawan siya, bahagya lang naman siyang humitit hindi sinagot ito. Ilang sandali pa hinawakan itong kamay niya, tinitigan siya sa kanyang mga mata. Jocelyn, gusto mo bang umalis doon? Puno ng pag-aalalang tanong ni Olga sa kanya. Sandali namang napaisip bigla si Jocelyn at napasimangot. Sa totoo lang hindi ko lubos na magkaroon ako ng ganitong problema.
Isa pa'y gustong-gusto ko talaga doong makapasok sa ospital na yon, pero kung patuloy niya lang akong hinaharas, mukhang kailangan ko talagang lumipat na lang ng ospital, sagot niya rito. Well, anyway, wag mo na nga masyadong isipin ang tungkol dyan. Hayaan mo si Carter na magresolba pagbalik niya. Kailangan mo na gamitin ang impluensya niya dahil kung hindi mo yun ganyan gagamitin kailan pa. Sabi nito sa kanya nang marinig naman niyang sinabi nito na pabuntong hininga naman si Jocelyn at pagkatapos niyakap niya itong muli. Olga, anong ibig mo sabihin sobrang duwag ko ba? Dahil hindi ko siya pinangalandakan na boyfriend ko siya? Tanong niya rito, hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Ano ka ba? Isa pa'y alam ko namang miss na miss mo na, siya hindi ba? Tanong niya rito na kagad niya namang kinatango. Huwag ka na ngang mag-isip pa nung kang una-ano. Alam kong inaalala mo pa rin ang tungkol sa pagpunta niya sa ibang bansa. Nasisiguro ko na babalik siya sa'yo at nagmamadaling yakapin ka. At sinadya naman ni Olgang hindi na sinabi pang karugtong. Hindi naman napigilan ni Jocelyn ang hindi mapaluha ng muka. Ilang sandali pa'y lumayo na at pagkatapos tinitigan ng kanyang muka at saka ito tumawa. Ang kaibigan ko si Jocelyn ay mapula ang muka. Nahihiya ka ba? Pangasal niya rito, bakit hindi ba siya magaling? Tinaas niyang kanyang kilay. Habang inaasar niya to, mas nagiging mas mapula pa lalong mukha nito. Hindi sa ganon, magaling siya, hiyang-hiyang sagot niya rito. Dahil sa naging sagot niya, matamis tong umiti sa kanya. Yun naman pala, sagot nito sa kanya. Ilang sandali pa pumasok na sila pareho sa loob ng bahay pagkatapos nagluto na sila at kumain habang nagkakwentuhan. Sinamahan niya ito hanggang sa kwarto at humiga kasama nito at dahil nga siguro marahil sa pagod ay kagad tong nakatulog kung saan kinuhanan niya ito na litrato at agad na pinadala kay Carter. Ilang segundo lamang nakalipas kagad namang nag-reply si Carter sa kanya. Nakatulog siya ng maayos, kamusta siya? Tanong nito. Okay na siya, mas maganda ng pakiramdam niya ngayon. Mabilis naman yung reply dito, babayaran kita pagbalik ko. Sabi nito sa kanya, ilang sandali pa'y tumawag ito sa kanya na tila ba hindi ito nasisiyan sa pag-chat. Hindi mo na ako kailangang bayaran no? Isa pa kaibigan ko rin naman si Jocelyn kaya hindi ko talaga siya pababayaan. Pero isa lang ang masasabi ko sa iyo, Carter. Kapag siya pinabayaan mo pa, talagang hindi na kita mapapatawad. Bungad niya rito bagamat hindi pa ito nakakapagsalita. Ilang sandali pang ay narinig niyang marahan itong pagtawad kasunod nito ay ang pagkatok ng pinto mula sa kabilang linya. Kung tamang hula niya ay 3:00 ang madaling araw sa bansang kinaroonan nito, anong oras na't may kumakatok pa rin sa pinto nito para lang kausapin siya. Sa hindi malamang dahilan tila ba nagkaroon si Olga ng masamang pakiramdam sa kanyang puso, ngunit matindi niya itong pinigilan at iminaksi sa kanyang isipan. Bakit nandito ka na naman? Tanong nito sa kung sino sa kabilang linya. Narinig niya din ang pagbukas ng pinto kanina at mukhang inis na inis ito sa kung sino man ang nakita nito. Ilang sandali pang ay mabilis itong nagsalita. Alagaan mo muna si Jocelyn at may kailangan lang ako asikasuhin dito. Sabi nito sa kanya at pagkasabi nito noon ay tuluyan na nitong binaba ang tawag kahit na hindi pa siya nakakasagot dito. Sino kayang kumakatok dito ng ganong oras?